2 Timothy is the final epistle written by Paul before his death. Kung babasahin po natin yung Bibliang hawak natin ngayon, hindi lumalabas na yung 2 Timothy, ang last letter written ever ni Paul. Okay? Pero chronologically, kung pag-uusapan po natin yung taon mismo, huling sulat na isinulat ni Paul yung aklat ng 2 Timothy. Kaya po kung papansinin ninyo, katulad po sa gagawin natin ngayon, kung babasahin po ninyo ng buo, yung 2 Timothy, yung buong chapter ng 2 Timothy, yung buo mismo na aklat ng 2 Timothy, puros ano na lamang po yun, mga habilin. Alam naman natin, di ba, especially yung mga may sakit? Hindi naman may sakit, yung mga papaalis, lagi may habilin yan. Di ba, sabi nga natin noong nakaraan, kung kailan naman kasing paalis na yung bus, sa kaya habol ngayon yung habilin, kaya hindi sila magkarinigan ngayon, kasi tumatakbo yung bus eh. Kung hindi man yung bus, yung train. Ganun yata talaga ang tao eh, kung kaya lang nasa nick of time, saka, yung nga pala, yung nga palang kuwan. Pero si Pablo hindi. Minarapat ni Pablo, he made sure na malinaw sa aklat, sa buong aklat ng 2 Timothy, yung kanyang huling habilin, hindi lamang kay Timoteo, kundi para sa ating lahat. So write it down. The last epistle na isinulat ni Paul ay ang 2 Timothy. Kung taon ang pag-uusapan natin. Ngayon po, ito yung mga last words ni Apostle Paul. Para ito kay Timothy, pero it re-echoes hanggang sa panahon natin ngayon, it is also for us. Hayaan yung basahin ko sa inyo muna yung 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Limi-limiin po natin ano yung mga nilalaman ng mga salitang ito. Dumating tayo sa point ngayon na china-charge na ni Paul si Timothy bilang someone na after niyang umalis, ito ang papalit. Okay? Ang sabi ni Paul kay Brother Timothy, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Verse 2, para sa ating lang talaga ito. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. Ang sinasabi dito, kapag may baha, preach pa rin. Tuloy ang pag-share ng gospel. Kapag tag-init, tuloy ang pag-share ng gospel. Pag taglagas, winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pag-share ng gospel. At least sa atin, dalawa lang eh. Rainy season lang, saka dry season, di ba? La Niña, saka La Niña season na naman sa atin. So marami tayong panahon to share the gospel. Hindi lamang yon, kung i-convert natin sa ating emosyon, yung season na pinag-usapan yan, anumang season naroon ka, emotionally, be ready to share the gospel. Kasi hindi ba ang tendency natin kapag naiinis, hayaan mo na nga yan. Pag binasa ko yung scripture mamaya, basta-basta na lang. Naiinis ako sa kanila. Di ba ang tendency ng tao, ganun eh. Nakabase sa kanyang emosyon kung paano niyang haharapin, maging yung gawain para sa Lord. Mamaya, huhukayin natin ng mas malalim po yan. So brace yourselves. Brace yourselves. So yung church na ito, hindi lamang po kay Timothy. Kasi alam niyo kung sino ba pumalit kay Timothy? Sa present day age. Who? It's not me only. Hindi lamang yung mga leaders, hindi lamang yung mga ministers, tayong lahat. Tayo ang mga pumalit kay Timothy. Hindi lamang po yung pastor, hindi lamang yung elder, yung mga deacons, yung mga ministers, tayong lahat po yun. Tayo ngayon ang kausap ng Diyos through the scripture, through the inspiration of the Holy Spirit kay Pablo habang siya nagsusulat ng kanyang last will and testament. 2 Timothy is Paul's last will and testament. He knows he will die soon. Ang kwento po niyan after that, yung nga pong pupunta na si Pablo, papunta na siya ng Rome. Haharapin na niya yung mga matatas na tao doon at doon ngayon ibababa yung hatol sa kanya. And to make the story short, pugot ulo po. Execution ang inabot ni Brother Paul for us. Para lamang yung salitang isinulat niya, itong last will and testament, makarating sa inyo ngayon, sa ating lahat. Someone died. Someone suffered
nang gayon na lamang para itong mga salitang ito makaabot sa atin. Ito yung klase ng mga sulat, hindi mo dapat nilalampasan. Hindi natin dapat hinahayaan na lang na hindi mo nababasa kung ano ba yung dapat kong gawin ngayong wala na sila. Ngayong wala na sila at tayo ang narito, it is now on us. Nasa shoulder natin ang responsibility to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi naman po yan. Verse 3, ang sabi po, bakit kayo sinasabi? Sabi ni Paul, bukod sa siya mamamatay na. For the time is coming when people will not endure sound doctrine. Darating ang time at nangyari na yun mula noon hanggang especially ngayon. Marami pong tao hindi na makikinig sa salita ng Diyos. Ibinang pakikinggan. Mamaya malalaman natin. They will not endure. Yung bang napakaganda naman yung tinuturo. Napakapayak naman. Alam niya in his heart galing sa Biblia yung sinasabi, yung itinuturo. Wala lang. Walang epekto. Kung hindi man ganun habang nakikinig, di ba yung kanyang balintataw nasa malayong lugar? But having itching ears, meron pala silang sariling preferences na gusto nilang marinig. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Ang gusto kong pastor, health lang ang pinag-uusapan, wealth lang. Ayoko doon sa mga pastor ang pinag-uusapan, kasalanan, pagsisisi. Ayoko ng ganung mga klase ng mga gospel. Gusto ko masarap pakinggan para akong pinaghehele-hele. At hindi kinakante yung kasalanang ginagawa ko ngayon. Ang dami pong ganyang klase ng mga tao. Kitang-kita naman eh. Hindi po sa lahat ng umaalis ng simbahan, hindi lamang GCC, hindi lamang sila, hindi lamang tayo. Kapag narinig nila ang katotohanan mula sa Diyos, which is napakasakit, pero alcohol kasi siya eh. May sugat ka, bubuhusan ng alcohol. Ganun ang word of God. The truth hurts. The truth hurts. Siyempre, it hurts, pero mas far more siyempre, yung glorying dala ng katotohanan. But still, for some, it hurts. Ayaw nila nun. Lilipat ako ibang church kasi doon, ang sarap. No? Ang sarap pakinggan ng pastor, napakagwapo. Tingnan mo naman, close-up smile. Talaga namang naayos ang buhok, ang damit. Hindi lamang yun. Ang sarap pakinggan ng mga sinasabi niya. Kasi, in a way, nabibindicate yung mga ginagawa ko ngayon na parang okay lang kasi siya. Na kahit may nagagawa pala akong kasalanan, God loves me so much. To the point, ano nangyayari sa kanila? Nanlalamig sa Diyos. Or in the first place, hindi naman naging mainit eh. Di ba? Maraming tao, hindi sila kasama sa kategoring nanlamig sa Diyos. Kasi in the first place, hindi sila nag-init sa Diyos. They are cold before and they are still cold now. Sino ngayon sa atin yung ganyan? Sino sisimula pa lamang malamig ka na sa Diyos, hanggang ngayon malamig ka pa rin. So, hindi ka naman naging mainit, so wala ka sa kategoring lumalamig. Congratulations! Hindi ka kasama sa mga Kristiyanong nanlalamig kasi in the first place, malamig ka na noon hanggang ngayon. Congratulations to you. So yan daw sila. Diba? Yan yung reason kung bakit ganun na lamang ang charge ni Pablo kay Brother Timothy. At hindi lamang yan. And will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Mga mythology, or sa panahon natin ngayon, mga haka-haka na lang. Narinig ko sabi ni Kwan, ganito eh. Ay, ganun ba? Naniniwala ako. Ang tao po, madaling maniwala sa haka-haka, pero pagdating sa Biblia, hindi. Bakit ganun? Alam niyo po ba na mayroong parusang para sa mga taong ganun? Nung nakaraan na pag-aralan natin, di ba? Paminsan-minsan, yung pong mga natural calamities, hindi na yon natural lang. Parusa na ng Diyos sa mga tao na sa kabila ng lahat, sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Pumupunta pa rin sa mga manghuhula. Naniniwala pa rin sa astrology. Nagsasubscribe pa rin sa horoscope hanggang ngayon. Nagpapalmistry pa, Kristiyanong naturingan. Napakachismoso, napakachismosa. Puro kasinungalingan naman ang kanilang mga dala. Merong parusa
para sa ganyang mga tao. Dahil hindi nalingid sa kanila ang katotohanan. But I don't like the truth. Kaysa sabihin mo sa akin yung katotohanan, bulahin mo na lang ako. Ang bola kasi masarap pakinggan. Ang katotohanan hindi. So yes, bulahin niyo ako, okay lang yun. Masarap kasi sa pakiramdam eh. Yan ang generation mula noon at sakop tayo hanggang ngayon. So sabi ni Pablo, as for you, Timothy, and all of us, always be sober-minded. Dapat daw maliwanag ang ating isip. Yung pong sober, ginagamit, yung pong sober, kabaliktaran ng lasing. Drunk and sober. Lasing at hindi lasing. Dapat daw po tayo malinaw ang isip. Ang gusto sabihin ni Pablo dito, saan ka naman nakakita ng lasing, malinaw ang kaisipan? Kanina lang umaga, napanood ko eh. Naglalakad sa gitna ng kalsada, susuray-suray, lasing. Ano nangyari? Nasagasaan ng 2 motorsiklo, patay. So I'm warning lahat ng mga nagsasabing Kristiyano, hanggang ngayon naglalasing pa. I am warning you. Napakalapit ng justice, ng parusa ng Diyos sa inyong lahat. It's so easy for God to use anything. Kahit langgam kaya niyang gamitin for you to be punished and drop dead. Nang ganun na lamang. At nasa Biblia po yan, sa pamagitan ng dalawang mag-asawa. Merong time, ang parusa ng Diyos, drastic. Yan po pa tungkol sa langgam, true story po yun. Merong tao, namatay siya, hindi dahil nataklaw ng ahas. Hindi. Kinagat ng langgam, patay. Yung pala, allergic siya dun sa sting mismo ng langgam. Patay. Ang point ko po, anything, even the tiniest insect can be used by God as a means of drastic justice sa mga taong matitigas ang ulo. Beware. Yun po yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga sabi niya, maging sober-minded ka ha. Huwag kang lalasing-lasing katulad ng marami. Huwag. Kundi ang sabi niya, maging malinaw ang iyong kaisipan, Timothy. Endure suffering for what? To do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Ang daming pwedeng, pwedeng iwang mga salita ni Pablo kay Timothy eh. O yung mga koleksyon nga pala, Timothy ha, yung koleksyon, hawak ni Ganire, pakibantayan mo, baka gastusin. O yung mga naipon na mga gamit ng church ha, baka ingatan. Baka hindi mo alam, binebenta na pa ng mga members ng church, hindi mo pa alam dyan. Marami siyang, yung mga naipon ko mga libro, Timothy ha, please, pakiselyo, ilagay mo sa somewhere na napakaayos, hindi siya mabubulok or what. Hindi po yun ang huling habilin ni Paul. Wala sa mga bagay sa mundong ito ang kanyang last will and testament. Hindi katulad ng tao, ayan, ngayon pong namatay na yung mga magulang, ito po, sa kayo mga magkakapatid, ito po ang kanyang last will and testament. Sa panganay, ikaw magbabayad lahat ng utang. Okay? Bayaran mo yung mahabang utang dun sa tindahan. Minsan nga yung last will and testament tatao. Bukod sa pagiging ampaw, sakit sa loob pang idudulot sa mga maiiwan. Pag-aawayan. Ilang beses nangyari yan, mga nagmamahalan na mamatay magulang. Ano nangyari? Nag-agawan. Ang kayamanan galing sa mundo. Wala pong pupuntahang maganda. Yung taong napakabait mong nakilala mula malit hanggang sa medyo lumaki na siya, pagdating sa kayamanan, suwail. Pagdating po talaga sa pera ang tao, hindi mo na kinakailangan i-persuade. Walang ka-effort, bibigay ka agad. Kayamanan sa mundo. Last Tuesday, napakaganda ng mensahe ng Panginoon through that Bible study. Kaya kong ulit-ulitin pakinggan ang Bible study na yun for 1,000,000 times. Dahil ang gaganda ng pangako ng Diyos sa pag-aaral ng Tuesday. I will never miss those kind of Bible studies. Never. And I'm willing to listen 1,000 times, 5,000 times, kahit paulit-ulitin yung ganong klase ng mga pag-aaral. Because this is about heaven. Yung lugar na pinako ng Panginoon na hindi magbibigay ng sakit ng loob ng tao, kundi magbibigay pa nga ng kalakasang spiritual at physical. Magbibigay ng hope, ng guidance sa atin. I will never miss those kinds of Bible studies. If I were you, kung hindi kayo nakakadalo, listen doon sa naka-record
online. Mababalikan po ninyo yan. Don't miss it. Marami kayong pwedeng i-miss sa mundo. Those kind of things you cannot. Kaluluwa ninyo ang pinag-uusapan. Impyerno or langit ang pinag-uusapan doon, and you will miss that. Never do that. There is a punishment for those kinds of people. Huwag nating hintayin. Huwag nating hintayin na magkaroon ng baha sa ating personal na buhay bago pa tayo kumilos. Okay? Binibigyan din ko. Dahil ganun kaseryoso ang pinag-uusapan natin dito. Habilin ng isang taong mamamatay na. Sa isang taong batang-bata pa at mayroon pang panahon upang ituloy ang ministeryo ni Jesucristo. Next. Hindi lamang yun. Ito ngayon yung kalagayan ni Pablo habang sinasabi niya yun. 2 Timothy 4:6-8. Sabi ni Pablo, "For I am already poured out as a drink offering." Nabuhos na ang aking buhay bilang offering, hindi lamang sa Diyos, kundi sa mundong ito. Alam natin, Paul died for God, and he also died for us. Para may isulat niyang lahat ito, hindi po pinansin ni Pablo lahat ng kanyang mga pinagdaanan na pinag-uusapan, pinag-aaralan din namin every Friday. Ganun ka-importante ang mga bagay na ito. At ang sabi niya, "And the time of my departure has come." Yung taong pinag-uusapan natin, nagsasabi na siya, "Mamamatay na ako. Mamamatay na ako." Hindi ba madudurog ang puso natin kung merong someone na nakapag-usap sa atin? "Kapatid, I hope makita kita sa Friday. Kasi actually, mamamatay na ako. Meron akong cancer at niloob ng Panginoon na hindi niya pagalingin yun. Anyway, it will be again for me. Kapag ako namatay, I will see the Lord." Kaya Kristiyano po, anong klase mang way ng kamatayan ng ipapahintulot ng Panginoon sa inyo, embrace it. Remember, before heaven will be death first. Kaya hindi po kinakatakutan ng tunay at matapang na Kristiyano ang kamatayan, because death is the doorway to see heaven and to be there. Yung mga pinag-uusapan natin dito na sa Biblia, makikita na natin ang personalan doon. Makikita mo siya, may enjoy mo na ngayon ng pangako ng Panginoon, there in heaven. So hindi po dapat kinakatakutan yun. At yung sinasabi ni Pablo, mamamatay na ako, mga kapatid. Nakakalungkot, ano? Maaaring nakaranas tayo ng dati nating pastor, tapos later on pala mamamatay. Diba? Hindi mo naaalalahanin yung mga yung mga pagkakataon nagkasagutan kayo, nagkahiwalay kayo, nagkatampuhan kayo. Hindi mo naiintindihin yun. Ang iisipin mo, yung napakagandang mga alaala ninyong dalawa. Kung hindi man ng pastor, ng kapwa mo Kristiyano. Kaya kung mabuti naman ang sinasabi ng isang tao at galing sa Biblia, listen to it. Dahil hindi mo alam, one day, maaaring hindi siya nagsasabi, kukunin na pala siya ni Lord. Niloob na lamang niyang huwag sabihin sa marami, pamilya na lang niya. Isang araw hindi na dumalo. Ano nangyari? Kinuha na ni Lord. Ngayon, maaalala mo, sana pala nakinig na ako sa Kanya. Kasi yun naman ang natural na emosyon ng tao, di ba? Kinokonsensya. Sana pala, nung nabubuhay pa siya, binibili ko ng agahan. Sana pala nabubuhay siya kapag Hearts Day, binibigyan ko ng flower. Sana pala pag Christmas, nabibigyan ko man lang ng gift. Puro sana na lang. Sana, sana, sana. Wala naman sana kung ginagawa na talaga siya. Hindi nasa heart ko naman yun, hindi ko lang nagagawa. O, saan nakarating yun nasa heart mo? Sa heart mo lang. Ano nararamdaman mo ngayon? Guilt. Panghihinayang. Dahil pinili mo yun eh. Ang hirap mamuhay po sa panghihinayang, mga kapatid. Yung sa regret. Napakahirap mabuhay dyan. We can spare ourselves from heartache, from guilt, sa mga frustration katulad niyan, kung ginagawa na natin yung dapat nating gawin ngayon. The answer is now, not in the future. Nakikita naman natin kung kahit paano kung saan yung trajectory, di ba, ng buhay natin. Yes, the word is trajectory. Nakikita mo ngayon sa pamamagitan ng ugali mo ngayon, kung paano mo tinatrato ang Diyos at ang mga simbahan ng kapatiran, kung saan papunta ang buhay mo. You can see it now. Why? It is written in the superior map of the whole universe, and that is the Bible itself.
So, the answer is not in the future. The answer is here now. Accept the answer, live in accordance to the answer, at yung answer na yung makikita po natin sa salita ng ating Panginoon. So sabi ni Pablo, ang ganda, mamamatay na siya, sabi niya, mamamatay na ako. Sabi ni Pablo sa verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. The three greatest I have. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ito dapat meron ng mga Kristiyano ngayon. I have in the Lord Jesus Christ. Napakaganda. Kaya sabi niya, henceforth. Sabi niya, kaya nga, dahil sa tatlong I have ko na yan, at Diyos ang aking witness, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness. One of the many crowns na isusuot po ng Panginoon sa ating ulo on that day, crown of righteousness. Aim for that crown. Aim for that crown. Anyway, tinawag naman tayo ng Panginoon unto righteousness eh. Hindi sa unrighteousness. Aim for this crown. Para ma-laid up din sa atin yung crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only me, but also to all who have loved His appearing. Lahat din ng mga ginagawa, yung katulad na ginagawa ko, they will also receive this crown. Ang tanong ko ngayon, answer to yourself, meron ka bang crown of righteousness na inaasahan sa future? Kasi ito sinabi ni Pablo eh, in order magkaroon ka ng crown of righteousness, dapat you have fought the good fight. Ang tanong, meron ka ba ngayon kalalalagyang labanan ngayon against good and evil? Ang Kristiyano po dapat lagi merong paglalaban. Katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, even him himself, ang dilema niya bilang Kristiyano, mighty apostle of God, isang tunay na Kristiyano, meron pa rin siya nagagawang hindi dahil ba't niya ginagawa. Dapat lagi tayong merong battle inside us. Lagi tayong lumalaban kung ano yung tama at ano yung mali. Against the dark and against the light. Yun ang tunay na Kristiyano. Kung walang struggle ang isang Kristiyanong katulad na pinag-usapan natin ngayon, huwag ka nang umasang meron kang crown of righteousness. Kasi po alam niyo kung saan nakukuha yung crown of righteousness. Padadaanin ka ng Diyos sa iba't ibang klase ng trials and testings at kailangang magtagumpay ka sa lahat ng yun. And you know what? Hindi naman nagbibigay ang Panginoon ng trial and testing. In the first place, hindi naman ka-try-try. Hindi naman ka-testing-testing kasi napaka-obvious na. Bibigyan mo ba ng trial and testing yan? Tignan mo naman ang buhay niyan. Ang madalas pong binibigyan ng Diyos ang trial and testing, alam niyo kung sino? Yung mga righteous katulad ni Pablo. Kasi yun ang nagpapatibay kay Paul. Each and every time dumadaan sa ibang klase ng wars, ng battles in his life, lagi niya kasi nakikita yung paano kumikilos sa ating Panginoon. Kung tayo yung tipong nandiyan ka lang sa isang sulok, wala kang ginagawa, ubusin mo mong mahapon mo by doing something wala namang relasyon sa gawain sa Panginoon, anong inaasahan mo? Anong battle meron ka? Ang battle lang meron ng ganong klase ng mga idle people, kung matutulog ba siya o hindi. Kakain ba siya o hindi. Lalabas ba siya o hindi. Hanggang dun lang ang mundo niya. Asan ngayon yung crown of righteousness na magiging bunga nun? Zero. Nothing. Mga kapatid, kinakailangan natin ng crown of righteousness na makukuha natin in the future. Pero today kasi may bunga yun. Magiging useful ka sa Diyos habang ikay nabubuhay. Ilang oras natin pinag-usapan, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kapag ikaw hindi mo ginawa ang iyong responsibilidad, ibang tao ang siyang nalalagay sa alanganin. Pag ang ministry mo hindi mo ginagawa, ibang tao na apektuhan dahil ikaw ay nagkukulang sa mga ginagawa mong ministry para sa Panginoon. Hindi ka, pag nag-decide, solo mo lang ang epekto. Anumang desisyon ang gagawin natin, apektadong lahat. Maging responsabling tao tayo, mga kapatid. Hindi lang basta responsabling tao. Responsabling Kristiyano, responsabling anak ng Diyos. Ang tatanda na natin dito. Dalawa lang ang tunay na bata dito, dalawa lang. Lahat tayo, supposedly adult na, matured. Okay?
Unless meron sa inyong willing na aminin, actually, bonding ako, brother. Isip bata ako, pastor. Pero meron ba nga amin nun? Wala naman eh. So pangatawanan mo, ayaw palang aminin eh. Be matured enough for our Lord Jesus Christ. Napakaganda. So yun ang reason. Ito ngayon, sinabi niya mamamatay na siya at naghihintay na sa kanya yung glory na ipinangako ng Panginoon sa kanya habang siya ay nabubuhay pa. Napakaganda, no? Ng charge ni Pablo kay Timothy. Na-charge niya sa atin ngayon. Alam mo mga kapatid, man is more than matter. Hindi lamang tayo physical na tao. Meron pong kaluluwang nakatira sa loob ng katawang ito. Kung ito lang ang pakakainin natin, pasasayahin natin itong laman, fleeting yan, sandali lang naman ang katawan eh. Binili mo ng lechon ngayon, tuwan-tuwa, mahal na mahal kita ever. You're the best friend ever. Dahil binili mo ako ng lechon belly. Pakain mo sa kanya araw-araw yan. After 1 month, isusumpa ka na niya. Lechon belly na naman. Fleeting. Fleeting ang flesh. Any happiness, any joy kung meron man na meron sa flesh, sandali lang yan. Kaya nga ang tawag nila, di ba? Panandali ang kaligayahan. Right? We know that term, right? Siya'y naghanap ng panandali ang kaligayahan. After nun, nasa na ngayon? Puro problema na yon after. And nagka-AIDS pa. Ang kaluluwa, pag hindi natin pinakain, maluluoy yan. At yun ang kitang-kita ni Satanas. Yung mga lulumpo-lumpo ang kaluluwa, yun ang tinatarget ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Sinabi naman sa Biblia yan, di ba? At nasa nature yan. Kung manonood kayo sa TV, ang hinahunting ng mga layon, hindi yung mga malalakas. Mahihirapan siya doon. The struggle is too much for him. Ano gagawin niya? Yung mga mahihina, mga kukupad-kupad, higa-higa na ganyan, tutulog-tulog. Yan ang inaatake ng kalaban. Isang sagpang lang, tapos na ang laban. Di ba sinabi sa aklat ng Pedro yan? Because the enemy, Satan, is like, not a real, but like a roaring lion, walking around seeking whom he may devour. Laging nasa lookout si Satanas, sino sa mga member ng GCC? Ang mahihina ang mga espiritu. The Holy Spirit is strong, but our soul, our spirit, kumusta? Kumusta? Yun ang lalapain ng kalaban. Pag bumangon, di ba, siyempre tutulungan ng Diyos, tutulungan ng church. Pag bangon, lulumpo-lumpo pa rin ang kanyang kaluluwa. Dahil walang feeding, almost walang feeding sa Word of God saka sa fellowship. Babalikan siya ng kalaban. Lalapain siya ulit. Ganyan ang buhay, paulit-ulit. It will be a vicious cycle sa mga taong lulumpo-lumpo ang kaluluwa. Laging bagsak. Maraming salamat, Panginoon, for the 1 million time. Tunutulungan niyo ako. Wala namang problema sa Diyos eh. Kahit gazillion times kang bumagsak, lagi kanya itatayo. Pero maya naman tayo, pambihira naman. Ang daming nangangailangan ng ibang atensyon naman. Di ba parang sa aeroplano lang yan eh. Kung laging ikaw tumatawag dun sa stewardess o sa flight attendant, hindi na kasi stewardess eh, flight attendant, yung panahon nila sa'yo lang nauukol, maiinis din yung mga yun, sir. Hindi niya pwedeng i-monopolize yung time ko. Marami pong nakasakay dito, yung time ko sa inyo nang napupunta. Right? Huwag naman tayong ganun sa Diyos. Come on. Hindi ko sinasabing kapag yung time ng Panginoon nasa iyo, hindi nawala na sa time sa iba. Hindi. Pero sa akin lang, mahiya naman tayo sa Diyos. Pambihira naman. Ibinubuhos na naman lahat eh. Sumisikat din naman yung araw sa iyo everyday. Ulan, gusto bang ulan? O, pinapaulanan din ng Panginoon. Ikaw. May trabaho ka pa, di ba? Lagi kang may chance, each and every day, pagising natin po, bagong umaga, bagong pag-asa po yun. So, gawin naman natin yung part natin. Ating Panginoon. Ngayon ito po, after sabihin ni Pablo yung charge, matapos yung sabihin ang napakagandang mga salitang ito, 2 Timothy 4:9 and 10a. Sabi niya kay Timothy, Timothy, do your best, please, to come to me soon. For Demas, in love with this present world,
has deserted me and have gone to Thessalonica. Yung tao mamamatay na. Hindi na niya makasama lahat ng gusto niyang makasama. Ilang tao na lang ang may access sa kanya. At ilang tao na lang ang meron siyang access. Yung pang-isang kasama niya, iniwan pa siya. The name is Demas. Gugustuhin ba natin yung pangalan natin ipalit doon? Eric. In love with this present world has deserted me. Charmaine. In love with this present world has deserted me. Rodrigo, in love with this present world has deserted me. Gusto ba natin yung pangalan natin maisulat ng ganito? Na kung kailangan ka ng tao na yun, iniwan mo siya? Sino sa atin yung gusto yung ganun? Ang sabi nga nila, di ba? And you left me just when I needed you the most. Ganun kasakit po yun. One way or the other, maaaring naranasan natin yun. Kung kailan kita kailangan, iniwan mo ko. Bilang sa 3 daliri ang kaibigan ko, isa ka dun. Tapos nung kailangan kita, iniwan mo ako. Magandang example ba yung ganun? Yung mang-iiwan? Mang-iiwan sa ere? Ganun po. Ako hindi ko kayang maarok yung talagang nararamdaman ni Pablo by that time. But one way or the other, maaaring naranasan natin yun. One way or the other. Na kung kailangan ko yung taong to. Saka pa niya ako iniwan. Napakasakit. Napakasakit. Yung pong nararamdaman ni Pablo, mas masakit sa nararamdaman natin ngayon. Kasi yung pong concern ni Pablo para sa buong iglesia. Para sa lahat ng Kristiyano by that time. Tayo, iniintindi lang natin, buhay natin, nasaktan ako. Hindi ako natulungan. That's it. Si Pablo po, hindi lang naman yun ang concern niya, sarili niya. Kailangan pa niya ipahayag ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga taong to, kaso iniwan ako ni Demas. Alin po ba na lahat ng mga hassles, lahat ng mga bagay na nangyayari kay Pablo noon, lagi po nakakonekta sa Word of God. Lahat po na nangyayari kay Pablo, kasayahan man o problema o mga challenges, nakakonekta po yan lagi sa kaharian ng Diyos. Hindi personal issue ang problema ni Pablo. Hindi personal issue. Issue ng langit, issue patungkol sa Diyos ang problema niya. Kailan ngayon nangyari sa atin yung problema mo? Anong problema dyan, brother? Bakit? Dati ang lakas mong kumain na. Ba't hindi ka nakakakain? Paborito mo pa naman to. Kasi, hindi makakain kasi meron isang upuan, walang laman eh. Nasaan na kaya yung kaluluwang yung kapatid na yun? Kailan nangyari naman yun? Kailan? Kailan nangyari na ang problema lang talaga natin, hindi trabaho natin, hindi boyfriend, hindi asawa, kundi kaharian ng Diyos. Kailan? Nagkasakit. Ba't ka mo nagkasakit? Napuyat ka yata? Hindi. No? Kasi yung emotional toll nung nangyari sa simbahan ng nakaraan, ito yung naging dulot sa akin. Laging nakakadena lahat ng mga challenges ni Pablo, lahat ng kanyang mga suliranin sa Diyos lang. Pagdating sa kaharian ng Diyos. Ganun po yung taong pinag-uusapan natin na iniwan ni Demas. At si Demas na inaasahan, siya pa talaga yung pinakaisa sa mga closest ni Pablo. Siya pa ang nanliban ng iwan. Hindi po nangyari yan dati. Hindi po ganyan si Demas dati. Hindi. Ang katotohanan po, Demas began well. Ang sabi po ni Pablo sa Colossians 4:14, look, ito pa yung nagbabatian sila eh. Oh mga kapatid, how are you? Look, the beloved physician greets you as does Demas. Lagi pong kasama si Demas, hindi lamang yun, Philemon 1:24. Greetings po mula sa akin, saka mula kay Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers in the Lord. Nakita nyo?
Si Demas po, hindi basta-basta lang nasabit na kapatiran. Pag may lakad, nandyan present. Pag walang lakad, wala. Pag sa gawain ng pinag-usapan, kasama si Demas. Meron namang park or wala, nandun si Demas. May kapihan man o wala, nandun si Demas. Ganun po si Demas dati. Maaasahan. Kasama ni Pablo. Iniaalay niya rin ang kanyang buhay for the sake of the gospel ng God through Paul. Siya yung inner circle ni Pablo. Na kapag nangangalang si Pablo, Demas ka agad ang papasok sa isip niya. Mark ka agad. Lucas ka agad. Kasama siya doon sa very, very small circle na mapagkakatiwala ang mga brothers ni Pablo. Demas started very, very well sa gawain. Nakakalungkot, ano? Kasi sa tagal ko rin pong pagiging Kristiyano mula Pilipinas hanggang ngayon, marami po kaming nakita, even you maybe yourselves, napakainit sa gawain for such time. Isang araw, biglang bagsak. Kung hindi man bumabagsak, iiwan ka. Biglang nawala. Yung dati na mong ka-close, it's so far away na sa iyo. Dati magkatiyap at puso't isipan ninyo sa gawain, isang araw, biglang siya mismo babaklas. Yung dating okay lang siya sa'yo, walang problema sa'yo, maraming salamat sa Panginoon sa'yo, hindi na, biglang, hindi, ginawa mo kong basahan, wala ka namang kwenta, gusto mong kontrolin ng simbahan. Napakasakit po ng ganun. Maring hindi niya naranasan, I experienced that. Yung out of the blue na bagay, nung wala sa panghinagap mo, bilang isang araw, iko-confront ka, at napakasasakit ng sinasabi sa'yo, na wala namang basihan. To the point, alam po ninyo, mangyari sa akin yun, nagkasakit po ako. Doon ko naranasan for the first time in my life, hindi sa pamilya ko, hindi sa mga mahal ko sa buhay, kundi sa someone na hindi ko naman nakasama nung araw, nakasama ko lang sa simbahan, at naging kasama ko pa mismo sa leadership. Nung sabihin niya sa akin yung ganung klase mga salita, for the first time in my life, sumama akin para hindi po ako nakapasok kinabukasan. Doon ko na-realize, totoo pala yung sinasabi nila. Pero nung nag-uusap kami, kampante lang naman ako. Kasi hindi po ako yung tipong biglang magkakrumble sa harapan mo ganyan kasi wala na akong magawa. No! Buong tapang ko nang pinagtanggol ng sarili ko. Pero you know what? Yung katawan pala hindi kaya. The spirit is strong. But the flesh, yung toll nung nangyari na yun, sa flesh pala siya nangyayari. Sabi ko, ganun pala yun. At least another experience for me. And I really don't want that to happen again. Or maybe, kapag nangyari uli siya, I will be stronger. Anyway, sabi nga nila, what doesn't kill you will make you stronger. Pero of course, I don't pray. Hindi ko hiningi sa Panginoon na maranasan ko uli yun. Kasi napakahirap po. Napakahirap. Hindi lamang for my sake, kundi siyempre lagi na lamang for the sake of the church. By that time, and of course, until these days. So, they must began well. Ang tanong ko po ngayon, sagutin niyo sarili niyo, sino yung dati o yung kailan lang napakainit sa Lord? Laging makikita sa lahat ng Bible studies. Laging mo makikita sa bawat gawain every Friday sa pagsamba. Hindi pa nagkasya doon, manonood pa, ire-rewan yung tape sa Facebook, panonoorin niya ulit. Yung Bible study o yung gawain. Sino yung parang turumpo sa simbahan? Gusto niya lagi siyang merong ginagawa for the Lord. Ano nangyari? Anyari. Kung dati kang ganun, anyari. Right? Ano nangyari sa'yo? Kasi po sa Christianity, especially sa mga baguhan, meron pong stage na tinatawag nilang honeymoon period. Talagang ang init-init sa Panginoon, talagang nandyan lagi. Pero isang araw, ayan na, biglang, poop! Nawala, hinahanap mo na. Narito ba siya or wala? Ano nangyayari sa kanya? Mga indicators po yun. We don't want to judge. But the thing is, that is one of the indicator kung yung tao, lumalakas ba siya ngayon sa Panginoon o nanghihina siya? Nakasalalay ba siya sa sarili niyang kalakasan o sa kalakasan ng Diyos? So, bantayan natin ang ating mga sarili. Kung dati kang mainit sa Diyos, ngayon hindi na, that is an indicator that something is terribly wrong. Hindi po yung tipong bagay na ipinagpapabukas. Again,
paano mo masasabing gigising ka pa? Right? Nasa Bible po yun. Hindi ko gawa-gawa yun. May plano-plano ka pa in the future? May plano-plano ka pa? Sa ginagawang panlalamig sa Diyos at wala ka ng pakialam sa kanyang ministry sa kanya, gasino na yung bumagsak ka dyan. Kinagat ka ng lamok, patay ka. Ang daming kapamaraanan ng Diyos. Ang daming kapamaraanan ng Panginoon. Di ba, minsan makakapanood tayo sa social media, naglalakad siya, balaglagan yung mga bricks or what. Wala lang, kasi hindi niya alam eh. Hindi siya tinamaan. Napaka-careless nga eh. Yung isa naman, iwas na gano'n, iwas. Pagpunta niya rito, nabagsakan. Kung sino umiiwas, siya yung tinamaan, yung talagang prenteng-prente, siya pa yung nakaligtas. Look at that. That happens in life. Wag na wag nating iisiping hindi mo na kailangan ng Diyos. Nakuha ko na naman yung posisyon sa opisinang gusto ko eh. May pera na naman ako eh. May kotse na naman ako eh. May bahay na pala ako eh. Okay naman ang pamilya ko eh. Never mong isipin, hindi mo na kailangan ng Diyos. Sa isang iglap, lahat ng yan pwedeng mawala. Yan ang kwento ng maraming nasalanta ng baha. Kabubukas lang ng tindahan, kabibili lang ng gamit, isang anod ng baha, wala na lahat. Never nating iisipin na hindi mo na kailangan ang Diyos. Never. Pag nakita ng Diyos na ganyan na naman ang puso natin, ipararanas niya sa atin, hindi mo ko kailangan? Okay. Di-distance, hindi kita iiwan kasi Diyos ako, hindi naman nakakatulad mong mangiiwan eh. But I will distance myself upang maranasan mo. Pinakatayo ka mag-isa at nilalamig ka dahil yung source ng light, yung source ng heat which is God ay unti-unting lalayo sa iyo. Pero actually, ang actuality, hindi naman po ang Diyos ang lumalayo eh. It is us. Ang Diyos po parang araw. Andyan lang siya eh, for millions of years. Hindi pala millions of years. For 7,000 years, ang araw nandyan lang hindi umalis ang pwesto. Lumalamig kasi, natatakpan ka ng shade. O lumalayo ka ng todo, pumunta ka sa Pluto. Siyempre, anong expect mo? Magyayelo ka talaga doon. Parang ganun po yun. So, ulitin ko po, never ever nating isipin hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi patutunayan ng Diyos yan. Patutunayan niyang kailangan natin siya. Ano nangyari kay Demas? Dito po may isang example lamang at marami pong example dito. Demas fell in love with the world. Dati ang iniibig niya si Jesus. Ang iniibig na niya ngayon ang mundo. Kainit-init sa pananampalataya ng tao. Nasa inner circle ni Pablo na mighty man of God. Lahat ng katuruan ni Pablo, alam niya. Lahat ng experience ni Pablo, alam niya. Lahat ng mga tinangkilik ni Pablo pagpapala mula sa Panginoon, alam niyang lahat. But dumating ang time naisama lang siya minsan sa Thessalonica. Ang ganda pala dito sa lugar na ito. Sana dito na tayo lagi mag-Bible study. Nung araw po, mayroong mga biruan yung mga, kasi umahayo kami dati eh, magbabahay-bahay. May mga biruan lang naman, hindi man siguro totoo, pero biruan na. Sino ang gusto pumunta doon sa, tabing ilog? Yung dadaan kayo sa mga talahib na maybe may snake or sawa. At may Bible study sa bahay doon. Doon sa bukid. Sino gusto pumunta doon? Kadalasan, pakiramdaman, di ba? Okay, fine. Mamaya natin pag-usapan yan. Ngayon, meron timbong Bible study sa Bel Air. Sa isa sa mansion doon. Sino pong gusto pumunta? Lahat gusto pumunta doon. Kasi marangyang tahanan. Malamang papakain doon, siyempre. Di ba? Escargot. Right? Tulya lang naman yun sa Tagalog eh. Finrench pa eh. Yung mga masasarap na pagkain. Di ba? Yung mga sweets nila, hindi yung basta, yung cake nila, talagang hindi puro foam. Puro talagang prutas ang cake. May mga biro saan mo gusto pumunta? Ako sa tenement ako napunta nun, di ba, mami, sa Kalawaan, sa tenement, mga bahay doon. At ang gandang experience po nun. That is one of my experience nung araw na nagpalakas sa akin ngayon. At ginawa akong hindi maarte sa buhay. I think kayo naman mismo makapagsasabi, maarte ba ako sa buhay, mga kapatid? Meron ba kayong kinakain na hindi ko nakakain? Wala. Lahat yan. Mga kapatid, hindi po ako mahirap buhayin.
May ibigay kayo sa akin o wala, no matter what, kung ano man yan, wala akong problema doon. Kayo na mismo magsabi, ayoko na itaas ang sarili ng bangko dahil hindi naman maganda. Kayo mismo magsasabi, hindi ako maarting tao. Kasi why? Una, nanggaling naman ako sa hirap. At mga may hirap din naman ang mga bibinigay ng Panginoon na mabahigi na namin Word of God. Yung mga talagang nangangailangan hindi lamang spiritually, even physically. Doon po kami, nagkaroon ng experience na pumunta, nagbahay. Napakaganda. Ito nga po, balik tayo kay Demas. Sabi pong, ang term na ginamit ni Pablo, Demas deserted me. Ngayon, this Greek word means to utterly abandon. With the idea of leaving someone in a dire situation. Pwede mang iwan si Pablo ng okay na okay. Oh, no, Pablo, okay na ba? Lahat ba nagamit mo, nandiyan na? Hindi ka na ba malungkot? Masaya ka na ba? Naabsuelto ka ba sa kamatayan, Pablo? Kung ganun, pwedeng, meron ka sa pupuntahan na something important din. Okay lang ba, Pablo, na iwan ka sa sandali or what? Hindi Kung kailan pa talaga si Pablo kailangan siya, doon niya inabandon si Pablo, doon siya inabandon ni Demas to utterly abandon. Hindi lamang yan. Love in the world, the desire to enjoy the pleasures of this world, caused him to turn back on his friend. Tinalukuran niya ang kanyang kaibigan, ang kanyang mentor na si Pablo at yung mga kasama nila. And of course, ultimately, Demas abandoned the Lord. Ang tawag po sa ganyan, kung tunay na Kristiyano ang tawag po sa mga tunay na Kristiyano na umalis sa kanyang pwesto, inabandon yung kanyang pwesto sa karan ng Diyos, backslider. Maring ngayon hindi nyo naririnig masyado yan, pero nung panahon po namin, maririnig mo every time. Nasa sister, balita ako, hindi ba dati umalis siya sa ganung klase ng mga gawain, ba't bumalik? Backsliding po ang tawag doon. Backslide. Yung dati niya ginagawang iniwan daw niya for the Lord, pansamantala, bumalik siya doon. Ito ang tanong ko sa inyong lahat. Nung last Friday kasi nabanggit natin Kasi nakita ko trending siya Viral. Pwede ba nating sabihin ng ating mga sarili na kapag na tayo ay mga abroad Christian lang, na pag umuwi mo sa Pilipinas, balik ka sa dati mong gawi. Kapag ganun po, you're a backslider. Yes. Kapag ginagawa uli natin yung ginagawa natin dati, we are a backsliding Christian. Sa ibang denomination po, ang ibig sabihin ng backslider, nawala na naman ng kaligtasan. Pero sa mga evangelicals like us, sa mga Baptists like us, hindi po. Ang backsliding po, hindi sa nawala ng kaligtasan, kundi bumabalik ka na naman sa dati mong gawi. Backsliding yan. O mo, nagmumura ka na naman. Ang init na naman ng ulo mo, wala ka na namang pasensya. O ba't tutulog-tulog ka na naman dyan, dapat lahat gising, ikaw tulog. Backsliding po ang tawag doon. Alam mo may gawain dito, nandito ka. Backsliding po ang tawag doon. Dati kang dumadalo, ngayon tinatamad ka na. Aba kapatid, nagdi-drift away ka sa ating Panginoon. Nagbabackslide ka, kapatid. At this point in time, masasabi natin si Demas ay backslider. Dahil anyway, wala pong naging record ng Bible what happened to him after that. Ang naiwan na lamang, yung legacy iniwan niya sa pagkakasunod ni Pablo, siya si Demas, the abandoner. Or Demas, the wanderer. Nag-wander away siya. Mula sa paanan ng Diyos, saan siya namasyal? Doon sa Thessalonica. Yung po kasi Thessalonica, napakagandang syudad. Napag-aralan din po namin yan sa Bible study. Para siyang Las Vegas of today. Para siyang Batha of today. Di ba sabi nga natin, kung wala ka sa BS sa Bible study, anong BS ang dinadaluhan mo? Batha shopping. Bakit ka nandito sa diskuhan natin dito sa birthday party? Hindi ba may gawain kayo ngayon? Meron magmagawa ng ganun? Ako sa akin po, tanong ko sa inyo mga kapatid, paano mong maatim
na alam mong dapat kang sumasamba sa araw na yon, pero nasa iba ka. You know the 10 Commandments? Isa yung sa 10 utos ng Diyos. 10 na nga lang. 10 na nga lang, hindi siya, the 200 Commandments, the 1,000 Commandments, the 50 Commandments. Hindi nga eh. 10 na lang, 10. Tapos nung nandiyan ka ngayon sa lugar na yan, na supposedly wala ka dyan, dapat nandun ka, kaya mong maatim yun? Nasaan ang konsensya mo towards God? Where is the conviction of the Holy Spirit? Kaya ba natin yung ganun? Sagutin niyo yun sa sarili ninyo and be honest about it. Kapag naatim po natin yung ganyang klase ng pamumuhay, something is wrong with your faith with the Lord. Hindi po ako mahilig sa mga candy-coated na mga salita. I'm saying it straight. Indicator yan na meron kang problema sa relasyon mo sa Diyos. Demas chose Thessalonica, a large, wealthy, cosmopolitan city. Ano sinasabi ba sa James 4:4 kapag minahal natin ang anything in this world? Ang sabi po, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Bible ang nagsabi. Kung gusto mong nasa batha ka ng Friday kaysa sumasamba, you're making God your enemy. Ang dami mong pwedeng awayin. Diyos pa. Yung sustainer of the universe, yung nagsusustain kung bakit ang araw hindi napupundi, aawayin mo siya. Yung nagsusustain ng buhay ng mga mahal mo sa buhay, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, aawayin mo. Yung mismong hininga mo, yung mismong Diyos na nabibigay sa iyo ng hininga, even now, aawayin mo siya. Yung Diyos na gumigising sa iyo, nagbibigay sa iyo ng capacity na gumising sa umaga, aawayin mo. Are you out of your mind? Yun ang hindi alam na ginagawa ng maraming tao. They are out of their mind to make God their enemy. Be friend with God. Do not be an enemy of God. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. God can do anything as He pleases. Kung magbibigay ng lulhati sa Panginoon na parusahan ang lahat ng makasalanan, gagawin niya yun. Hindi po tayo exempted. Lalo na yung mga nagsasabing mga Kristiyano or anak ng Diyos. We are already in the light. Kapag tayo gumawa ng kasalanan, we are not doing it in the dark anymore. We are doing it in the broad daylight of the eyes of God. Yung pong kaibahan, pag nagkasalaan nasa mundo, at nagkasalaan nasa Diyos. Ang sanlibutan pag nagkasala, they're doing it in the dark. Because they are in the dark. The spirit is darkness. Yun ang mundong ginagalawan ng lahat, darkness. Tayo po, kung talagang Kristiyano, we are already in the light. So lahat po ng gawin natin in broad daylight. Kitang-kita ng Diyos at ng kanyang mga anghel. That's why. Hindi nga po pala ako nang may message ng ganun kasi malapit na rin kunin ni Lord. This is just a conviction of the Holy Spirit. Kasi alam ko kasi ang tao come and go. O dadalo ngayon, after 1 month saka dadalo ulit. Kaya sinasamantala ko na each and every Friday, ibinubuhos ko na po lahat. Para walang ma-miss kahit papaano itong mga taong ito. Paul was in his greatest need when Demas abandoned him. And also, Demas made an enemy, and that is God Himself. Ano ba yung danger of wandering off and getting closer to the world? So dito po muna tayo. Are we wandering around? Tayo ba'y namamasyal-masyal sa labas ng kaharian ng Diyos? Ano hindi po ba na mangyayari talaga yun sa pagtapos ng millennium? Pagpaba ng New Jerusalem, talagang bibigyan tayo ng Panginoon ng boundary na doon lamang tayo pwedeng kumilos. Even the millennium itself. Kasi ang Diyos kasi katulad ng isang tatay ng pamilya, may bahay kasi, may bahay. Ang gusto ng mga magulang, ang mga anak, nasa loob ng bahay, di ba? Kasi nasa bahay kasi yung safety, nasa bahay yung lagi mo makikita ang iyong parents, makikita ka ng parents mo.
Because it's home. Kaya ang gusto ng Panginoon, dito ka lang ha, do not wander away. Ganun kasi ang ginawa ni Demas. Hindi na po sinabi sa Biblia, pero gasinon lamang habang sila nami-minister doon, lilingon-lingon siya. Kung nakatalikod si Pablo. Ayan. Kaya nga sabi din, di ba? Oh, be careful. Di ba? Be careful tayo sa lahat ng ating mga nakikita. Be careful tayo sa ating mga tinitignan. Ang sabi sa Biblia, ang matang ito ay durungawan ng kaluluwa. Kung anong lagi mong tinitignan, you will be there. Mapupuno ng lagi mong tinitignan ang inyong buong pagkatao. Kung lagi kang nakatuon sa masasama, then it will enter your heart na hindi mo namamalayan, unti-unti dahan-dahan. Kung ano raw ang tinitignan ng mata, na durungawan ng kaluluwa, malaki ang epekto sa atin. So be careful with these eyes. Kung lagi kang nakatingin sa mga bagong gadgets, lagi kang nakatingin sa mga material possessions, at nakakalimutan mo tumingin sa langit, tumingin sa Biblia, alam mo na naman siguro kung anong iyong kahihinatnan. Ganun po kasi ang nangyari kay Demas. Ngayon ito pong sabi ng Panginoon sa ating lahat. Lucas chapter 9 verse 32. From the mouth of the Master himself. Jesus said to him, no one who puts his hand on the plow, sa magsasaka, and looks back is fit for the kingdom of God. Saka nga naman nakakita raw ng mga nagsasaka, papunta sa rito, paabante siya, pero yung mukha niya naman nasa kabila. Saka nakakita ng hindi diretso yun. Sa mas madali ngayon, sa panahon natin ngayon, saka nakakita ng driver, imbis na tumingin sa nasa harapan niya, namamasyal din yung mata. Ano mangyayari sa kanya? Patay! Patay siyempre. Pero bakit buhay pa siya? Grasya ng Diyos. Ilan yung ganyang klase ng mga drivers? Alam ng corner, dire-diretso. Ba't hindi mag-minor? Buhay pa siya. Grasya ng Diyos, pero wag abusuhin ang Diyos. Meron din pong panahon ng Diyos para ipalasap sa'yo ng tigas-tigas ng ulo mo talaga. Hindi ka natututo, okay? Konting lift ng aking kamay mula sa inyo. And we will experience yung sakit ng ating mga ginagawa, bunga ng katigasan ng ating mga ulo. 2 Corinthians 13:5. Si Pablo, ang nagsabi, examine yourselves to see whether you are in the faith. Talaga bang ikaw may tunay ng pananampalataya? Test yourselves. Or do you not realize this about yourself, that Jesus Christ is in you? Hindi ba alam na si Kristo nasa loob mo? Ba't mo ginagawa yan? Hindi ba alam na si Kristo nasa iyo? O baka naman, unless indeed you fail to meet the test. Akala mo lang pala, Kristiyano ka. Akala mo lang may Holy Spirit sa iyo. Akala mo lang si Kristo nakaupo sa luklukan sa puso mo. Hindi pala. Marami tayong indicators na nabanggit kanina at marami pa tayong mga indicators to know kung talaga bang ikaw Kristiyano o hindi. Either sa mga nakarang Bible study or in the future studies na gagawin natin. It is the utmost importance for us ourselves to know kung talaga bang si Kristo nasa atin, kung Kristiyano ka ba talaga o hindi. As an individual, we must know the truth. Kasi kung hindi pala totoong si Kristo nasa iyo, sumasama-sama ka lang dahil meron kang ibang intensyon, nagsasayang ka ng panahon. Maybe, wini-welcome ka ng GCC, pero sa mata ng Panginoon, this person, akala niya maloloko niya ang mga ito, or maloloko niya ako, pero hindi. God knows the heart. He reads the heart of men. He reads the heart of men. So, panghuli po, kung tayo nagwa-wander away sa ating Panginoon, ang Panginoon man laging bukas ang kanyang mga arms. Ang Lord po, hindi katulad ni Demas, hindi katulad natin, na mang-iiwan. Ang Lord po, lagi siyang katotohanan. Tayo po kasi nagpa-fluctuate. Nasa katotohanan, wala sa katotohanan, nasa katotohanan. Ganun ang tao, pero ang Diyos po hindi. Ngayon kung sakaling sa mga sandaling ito, I hope and I pray, nagkaroon ng breakthrough sa puso't isipan natin yung mga pinag-usapan natin ngayon. I hope and I pray, change your mind now.
Baguhin na natin ang ating puso at kaisipan ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, hindi in the future, dahil hindi yan mga ini-schedule. Yun ang sinabi sa Biblia. Kung ngayon ibinigay ng Diyos ang salvation, it will be today, not tomorrow. Hindi pinaghihintay yung ganyang klase ng mga bagay. Ulitin ko po, anytime, pwedeng kitilin ng Diyos ang ating mga buhay. This is not a threat from me. This is the truth from the Bible itself. Go back to our senses. Seryoso na talaga tayo sa pagiging Kristiyano kung tunay nga tayong Kristiyano. Upang hindi tayo bumagsak sa kalagayan ni Demas. Again, is an open-ended yung naging buhay ni Demas. And my personal prayer, na pinag-aaralan ko siya, Lord, I pray, hindi man naisulat sa Biblia, bumalik si Demas sa inyong harapan. I hope and pray, Panginoon, backslider lang si Demas, hindi siya apostate. Ano ang kaibahan panghuli ng backslider sa apostate? Yung backslider, tunay na Kristiyano na bumabalik sa dating gawi. Tunay ha, in the first place, genuine. Yung pong apostate, 50 years nang nasa church, isang araw bumagsak. Why? In the first place, hindi pala siya talagang totoong naging Kristiyano. At maraming ganyan. Pastor pa nga yung iba. Evangelist pa nga. Iba nga nakukulong na, right? Hindi sila in the first place naging Kristiyano. Kaya nung umalis sila sa simbahan, gumawa sila ng kasalanan na wala nang pagbabalik, pinatunayan lang nila na hindi sila talaga Kristiyano in the first place. Hindi po nakukuha sa haba ng panahon ang pagiging tunay na Kristiyano. You can be here 20 years, minister ka na, pastor ka na, evangelist ka na, pero yung pala hindi totoo. One day, God will reveal each one of us. In this lifetime, not in the next. Here, in this lifetime. So nawa, matagpuan tayo ng Panginoon na para tayong sila Lucas, para tayong si Mark, para tayong si Aristarchus na laging kasama ni Pablo at never na nang iwan sa ating gawain. I hope and I pray walang Demas ngayon sa ating kalagitnaan. Kaya kung tayo man ay nakapag-isip ngayon, we are doing things alam naman natin na hindi tama and yet ginagawa pa rin natin. Ito yung word of hope mula sa Biblia. Ito ay para sa Israel, pero para din naman sa ating lahat. 2 Chronicles 7:14. Ang sabi ng Panginoon, ang evil kasi ng Israel, nakakainis sila. Pero ang Panginoon, ganito siya. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, sabi niya, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. O sa atin ngayon, God will heal our hearts. Meron pa pong pag-asa. Sa kabila ng mabibigat na mga pinag-usapan natin ngayon, mabibigat na mga sinabi ko, of course, meron pa ring pag-asa mula sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Tayo lahat po yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much. Thank you very much, Lord. You brought it to our attention na meron pa ng mga backsliding situation, oh God. At least meron kaming terminology pwedeng gamitin kapag nakakaramdam kami ng ganon. Lord, kung hindi namin namamalayan na backslide kami, we believe merong conviction, clear conviction ng inyong Holy Spirit. Lord, help us na makasagot ng tama sa bawat conviction ng inyong Holy Spirit, oh God. Kung sa amin lamang, Lord, ikaw na mismo ang witness. Our tendency is to fail. Our tendency is to wander off, wander away from you, O God. Kaya Lord, hinihiling po namin, you may do anything in your power sa amin. Nasa inyo ang lahat ng kapamaraanan, nasa inyong desisyon kung paano mo kaming ibabalik sa dapat naming kalagyan. Kaya Father in Heaven, muli isinusuko namin sa inyo ang aming buhay, ang aming kaluluwa, ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming buong pagkatao. Lord, again, magkaroon kayo ng total control sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito ba aming samadalangin in Jesus' name. Amen.